secrets, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's enough that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless words, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. All about you. It's all about you, Jesus. Ephesians chapter 4 verse 2 to 3. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin niyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Unang-una sa aking mga kapatid at mga minamahal na mga kaibigan dyan po sa First Peacemakers Church of Cainta, ang aking spiritual family o spiritual community. The Lord continue to shower you with His blessings and His love. Yung lahat ng mga sumusubaybay sa atin at yung buong missionary outreach of the Philippines. Ano po, yung mga churches na kasama natin dito. The Lord continue to bless you and give you protection. Mapagpangalang araw din sa inyong lahat. Ito po yung ating pagsambahay, FPCC pagsambahay sa May o sa unang linggo ng May. At ito po ako po ay nagagalak na makasama kayo lahat ngayon. Purihin ang Diyos. Hallelujah.
Ihanda po natin ang ating sarili sa lahat ng mga gagawin natin. Nawa mapapurihan ng Diyos in every detail of this virtual worship. Tayo po'y dumako sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, narito kami, O Diyos, nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa proteksyon na binibigay mo sa amin araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, na maghahari ka sa lahat ng aming gagawin ngayong umaga o ngayong araw na ito. Ikaw po, Panginoon, ang aming pinapupurihan at tinataas. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Ito yung pinaka tinutumbok ng passage natin ngayong umaga na nabasa na kanina ng ating kapatid. Kung sa pagkakataong ito pala, gusto ko po uling basahin sa inyo. Sa Revised Tagalog Popular Version, ito yung sinabi niya. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Sa New International Version, ganito yung pagkasalin niya. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another. Bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. To keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Hindi ko na kailangang liwanagin pa ang title ng ating mensahe ngayong araw. Tinumbok na nito ang ninanais ni Apostol Pablo na maganap at may pagpatuloy na ipamalas ng mga mananampalataya hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Ano po ito? Nakasulat na dito sa teksto, yung title natin. Nandun siya sa verse 3. Ang sabi doon sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Kung kukumpletohin natin sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Yun lang, hindi ko na kailangan masyadong bigyan pa ng malaking paliwanag ito. Kung titignan mo, tumbok niya na, sinasabi niya na very clearly ang ninanais niyang mangyari. Consistent din ito sa prayer ni Kristo Jesus sa hardin ng Getsemani. Bago niya iwanan ang mga apostol o ang kanyang mga alagad, hindi lang mga apostol, kanyang mga alagad tungo sa kanan kamay o sa kanan ng Diyos Ama sa kalangitan. After the resurrection na kasi ito before the resurrection pala, nananalangin siya na magkaisa. Magkaisa ang lahat. Hindi lamang yung mga mananampalataya noon, pero yung magiging mananampalataya pa sa future generations, kasama tayo doon. Ito yung talagang naisin ni Kristo Jesus bago siya pumaroon sa Ama. At iniwan niya ang banal na Espiritu sa lahat ng mga born-again believers. Ito yung sinabi ko kanina na consistent ito sa prayer ni Kristo Jesus sa hardin ng Getsemani bago niya iwanan ng kanyang mga alagad tungo sa kanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Ito yung bahagi ng kanyang prayer na mababasa natin sa
John 17:11. Actually, yung buong chapter 17 talks about this yung prayer of Gethsemane. Pero sa John chapter 17 verse 11, ito yung sinabi ni Kristo doon. Babasahin ko sa inyo sa NIV. I will remain in the world no longer, but they are still in the world. I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. So that they may be one as we are one. Tingnan niyo, noon pa lang, ipinanalangin na ni Kristo Jesus yung pagiging isa ng mga mananampalataya sa buong mundo and for future generations to come. Mahalaga ito mahalaga ito sa Panginoong Jesus. Actually, yung prayer niya dito sa John chapter 17 verse 11 o yung excerpt ng prayer niya na binasa ko kanina, saklaw ng panalangin ito ang lahat ng mga pakikipag-ugnayan na umiiral sa pagkalahatang pamilya ng Diyos dito sa lupa. Pagkalahatang pamilya, saklaw niya lahat ito. At dahil napakalawak ng object of application ng paksang ito, limitahan lang natin sa isang church o spiritual community. Kasi ito dito lang sa context na ito maintindihan natin Kasi dito muna tayo sa isang spiritual community. In our case, yung First Peacemakers Church of Cainta. Sa mga iba naman na nakikinig sa inyo, yung mga sarili ninyong mga churches o spiritual community. Pag sinabing spiritual community, mga grupo ng mga mananampalataya na regular na nagwo-worship at naglilingkod sa Panginoon. Kaya sa isang spiritual community lang, kasi dahil sa loob ng isang church o spiritual community, napakarami ng pakikipag-ugnayan o relationships na bumubuo dito. Yung church as a whole. Yung mga household na sinasakupan nito. Ang mga ministry groups, mga Bible studies, mga small groups, at kahit na mga pagkakaibigan at interpersonal relationships o yung sinasabi natin pagkakaibigan na existing sa isang spiritual community. Yun ang ating bibigyan ng emphasis ngayon at doon lang tayo iikot para tumbok na agad natin yung mensaheng ito para sa ating lahat. Bago ko po ituloy ang mensahe, meron pong dalawang mahalagang katotohanan na nilalaman ng pamagat ng ating mensahe. Meron ng dalawa na mahalaga dito. Minention na yan. Babasahin ko uli yung sinabi doon sa teksto natin. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matiyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Tapos sa verse 3, ganitong sinabi, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ano yung dalawang katotohanan na binanggit na dito? Una, nasa atin na yung pagkakaisa. Katunayan, nung tayo ay nakaisa kay Kristo Jesus, ibig sabihin, tayo ay na born again, ipinagkaloob na ng banal na Espiritu yung pagkakaisa sa bawat isa sa atin. Talagang through the Spirit, isa na tayong lahat. Isa na tayong lahat.
Tapos pangalawa, sinabi niya dito, sikapin yung mapanatili. Ibig sabihin, kailangan na lang nating panatiliin ito. The unity among the believers is already existing through the Holy Spirit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Lahat ng mga born-again believers sa buong mundo ay ginawa ng isa ni Kristo Jesus. At kung gusto mong malaman yung mga dahilan pa bakit sila'y isa na, una isa kay Kristo Jesus at isa na may unity na sa kanilang existing, basahin mo lang yung buong Efeso chapter 4 tapos binanggit doon, no? Why we are already one. Kaya lang yung pagiging isa nito, ito yung sinisira ng diablo eh. Ayun na lang ang magagawa niya eh. Pwede niyang i-disrupt yung unity na existing na. Hindi lamang dun sa church as a whole, pero sa lahat ng mga pakikipag-ugnayan sa loob ng isang iglesia, lalong-lalo na ang bawat pamilya. Mahalaga na may unity sa family. Kasi ito yung basic unit eh. Ito yung yung bawat household, ito yung bumubuo ng isang spiritual community eh. Kaya mahalaga ito na merong pagkakaisa doon, no? Being one in Christ and being one in their lives, in what they do for the Lord, no? Isa lang dapat meron dapat unity sa mga bagay na ito. So, kung titingnan natin, existing na. Kailangan na lamang natin panatiliin. At dito sa teksto natin ngayon, nagbigay ng ng apat na katangian eh. So, paano natin ito mapapanatili? May apat na katangiang kailangang umiral sa kapatiran upang mapanatili yung unity o pagkakaisang ito. So kailangan natin yung apat na katangiang ito para mapanatili ang unity o pagkakaisang ito. Ito yung mga sumusunod ayon kay Apostol Pablo. Mababasa natin ito sa sa verse 2. Ito yung sinabi Babasahin ko na sa New International Version. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Bearing with one another in love. I-translate natin yan, ibaba natin sa simple o to one word na term, para mapaliwanag natin gusto. So ano yung apat na katangiang ito? Una, humility, pagpapakumbaba. Pangalawa, gentleness, pagkamahinahon. Pangatlo, patience, pagkamatyaga. Tapos yung pang-apat is tatawagin kong tolerance o yung pagpapaubaya. Kasi sinabi doon bear with one another. O sa Tagalog magpasensya. Magpasensya sa isa't isa, no? Magpasensya sa isa't isa. So tingnan natin isa-isa ito. Hindi natin matatakil lahat. Pero ang gusto ko lang bigyan ng din yung first two, humility and gentleness. Kasi pag may humility and gentleness ka, palagay ko kasama na dun pati yung number 3 and 4, yung patience saka yung tolerance Yung humility, masasabi natin ito kung aking bibigyan ng larawan. Kung aking bibigyan ng concrete na picture kung anong unity. Yung una,
It means putting the needs of another person before your own. Uunahin mo yung pangangailangan ng kapwa mo o kapatid mo sa Panginoon kaysa sa iyo. Okay, yun yung una. Pangalawa, thinking of others before yourself. Iisipin mo muna yung yung iba. No? Parang second greatest commandment, love God, love your neighbor as yourself. Tapos sabi niya, pangatlo, lagay natin dito, not drawing attention to yourself. Hindi lang ikaw ang sentro ng mundo. Ang ibig sabihin doon. Talagang kailangan buksan mo yung iyong puso sa lahat. At hindi ikaw hindi ikaw ang bida dito, yung Panginoon eh. Pangapat, acknowledging that you are not always right. Okay. Acknowledging that you are not always right. Tignan natin ito isa-isa. Putting the needs of another person before your own. Pag inuna mo siya, ibig sabihin yan, pinapahalagahan mo siya. So, pahalagahan mo yung iyong, yung kapatid sa Panginoon. O yung kasama mo dun sa spiritual community na ito. Dito kasi lahat tayo mahalaga eh. Hindi lang ikaw ang mahalaga. At kung pinapahalagahan mo sila, papasok tayo sa number 2, iisipin mo sila una kaysa sa iyong sarili. You think of them first before yourself. Una sila eh. Talagang ganun eh. This is what humility is. Yung tatlo dito, siyempre, pag ganun ginagawa mo, pupunta tayo sa tatlo, ang pangatlo na picture natin of what yung humility is, yung not drawing attention to yourself. Yung hindi ako. Iba kasi kaya nagkakaroon ng friction sa isang relationship. Yung isa kasi gusto niya parati siya yung bida eh. Gusto niya sa kanya lahat ng gagaling, yung mga sagot, yung alam niya lang lahat, no? Know it all. Ito yung ibig sabihin ng not drawing attention to yourself, no? Binibigyan mo ng pagkakataon yung ibang magliwanag, mag-shine. You shine together. Hindi lang ikaw yung pinakamaliwanag doon. Ang tunay na pinakamaliwanag, si Kristo Jesus. Pero ikaw, hindi ikaw lang nagsashine eh. Kasama dyan, iniisip mo rin yung kapwa. Which comes to our fourth point, acknowledging that you are not always right. Isipin mo na isipin mo na maaring magkamali ka din. No, nagkakamali ka din. Ang dahilan bakit nagkakaroon ng misunderstanding, nagkakaroon ng friction sa mga relationships within the family, within the spiritual family, dahil po dun sa yung isa ayaw magpatalo. Iniisip niya tama siya parati. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, tama ka eh. You're always right eh. Dapat isipin mo na pwede ka rin magkamali. Concrete example sa mga magulang. Sometimes nagkakamali tayo sa pag-discipline sa mga anak natin eh. And actually, we're wrong, no? Hindi natin nakita yung side nila. At gumawa agad tayo ng action ng isang discipline na hindi natin naintindihan yung buong sitwasyon. Bilang isang magulang, matuto tayo magsabing, sorry anak, nagkamali ako. Mahirap gawin yan. Kasi talagang talaga ako matagal na ako dito. Pero alam mo, hindi ka naman parating tama eh. Minsan nagkakamali ka rin. Tapos sa lahat din yan, pati sa mga opinion, pati sa mga iba't ibang mga grupo yan. Whenever we go through discussions, you must always think that you're not always right. Sometimes, nagkakamali ka. Pag ganun ang iniisip mo, nasa magandang plane. Yung relationship, yung dalawa. How do we develop
humility, paano natin pag-iibayuhin ito? Una, spend time listening to others. O, si James nagsabi niya, be quick to listen, di ba? Si James, be quick to listen, slow to speak. Spend time, makinig ka. Talagang pag kami nagsasalita, makinig ka, huwag ka agad mag-butt in. Talagang makinig ka, pakinggan mo muna yung lahat. Maraming nagkakaroon ng away dahil po hindi nakikinig agad Hindi pa nakukuha yung buong point, nakukuha tuloy out of context. So spend time listening to others. Tapos pangalawa, practice mindfulness and focus on the present, no? Pag sinabing mindfulness, tignan mo yung tignan mo yung buong sitwasyon. At wag kang maging wag kang tawag ko diyan? Wag kang maging yung aalalahanin mo pa yung nakaraan. Hindi mo na ginagamit yung nakaraan Always think do sa present na nangyayari. Doon ka lang parate. So kung may conflict, stay on the present. Ito lang. Dito. Huwag mong gamitin yung past. Kasi nagiging, historical, hindi hysterical. Nagiging historical pagka merong isang nangyaring bagay o mistake. Isa pa, nakita ko dito, be grateful for what you have. Magpasalamat ka kung anong meron sa iyo. Ito mabilis itong maka-check sa unity sa iyo, as humility sa iyo Yung pasalamatan mong Panginoon kung anong meron ka, hindi yung wala ka. Kasi pagka inisip mo, ba't wala ako noon, no? Doon nagsisimula yung division, cause ng tension. Lalagay ko pa dito, seek feedback from others on a regular basis. Ibig sabihin, tanggapin mo yung mga sinasabi ng iba kahit masakit. Tanggapin mo. Maaaring hindi totoo yung mga iba dito, pero okay lang. Tanggapin mo lang. Kasi we'll never know Kasi dito, may bababa ka. You will be grounded sa lupa, no? Talagang hindi ka magiging mataas. Kasi hindi ka naman perfect, lahat naman hindi perfect. Mahirap yung na-praise parati. Yung parating napupuri. Pag napupuri parati, dangerous yan sa isang tao. Tapos, nilagay ko pa dito, review your actions against the language of pride. Isipin mo parati, nagmamataas ba ako sa ginawa kong ito, sa action na gagawin ko? Am I projecting a superior attitude? O ako ba nagmamalaki? Doon mo mako-correct. No? Ang bilis natin, lumipas agad ng 20 minutes. Gusto ko maikli lang ito pero yung pangalawa, yung gentleness. Nilagay natin dito sa ating definition gentleness is the quality or characteristics of being kind, tender, mild-mannered, compassionate, and considerate. Tignan mo, dali na yan, itong maganda dyan, to be gentle means that you show love and care for others in the way you act and speak. Ibig sabihin, mahinahon ka parati. Hindi ka nag-overreact. Hindi ka high blood. Na kahit na masaktan ka, na-maintain mo yung composure mo. Fruit of the Spirit itong gentleness In fact, itong dalawa, fruit of the Spirit, lahat itong apat na to fruit of the Spirit For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Fruit ito sa aking palagay, ito ang kulang ngayon. Maski na sa families nga, tsaka sa mga mga close, closely knitted na mga relationships, hindi maiwasan. Minsan, nag-aangilan, no? Mahirap nakakasira nag-aangilan, no? Mahirap naman kasi sumagot. Pag sinigawan ka, ang isang gentle na tao, kahit sigawan, nahinahon pa din ang kanyang response. Hindi niya tinatapatan ng apoy ang apoy.
parating merong mahinahon na pag-treat, ano. At nakita mo, pag mahinahon ka, nagiging nakokontrol yung situation, eh. To have gentleness is to have a gentle spirit or nature about you. Meron ko nilagay dito na 10 ways you can show gentleness. Hindi natin makukuha lahat, pero tingnan lang natin yung unang-una lang. Be considerate of others' feelings and needs. Tingnan mo naman yung nararamdaman niya. Hindi ka basta babanat na lang. Kailangan makita mo rin, you have to be on the other person's shoes. Nandun ka dapat sa sapatos niya. Kung yung kinatatayuan niya. Kailangan kasi maintindihan mo muna yung isang nilalang para para talagang makikita mo kung ano talagang pangangailangan niya. Nasabi ko na ito sa inyo noon, yung hurt people, yung mga nasaktan, makakasakit din, Kaya dapat intindihin natin lahat yung mga bagay na ito. And you respond to them with gentleness. Sa Ephesians chapter 4 verse 2, sabi dito, be patient with each other, making allowances for each other's faults because of your love. Hahabaan mo yung PC mo. Habaan mo para sa iyong kapatid sa Panginoon. Ito yung gentleness, Talagang ang response mo, mahinahon pa din. Mahinapon pa din. Isa pang part ng gentleness, yung paggalang. Kailangan magalang pa din. Magalang pa din. Kahit na binabastos ka, andun pa rin yung paggalang mo. Kasi nga ito ay bunga ng banal na espiritu. Tatapusin ko na lang doon kasi medyo lumagpas na ako sa time na inalat ko ngayon dahil ngayong Sunday Santa Cena. Pero siguro isa pa yung sinabi sa James 1:19. Makinig ka muna bago ka magsalita. Makinig ka muna. Part ng gentleness din yan. You listen first before you answer. At pag ikaw nakinig, makinig ka talaga. Makinig ka para maintindihan. Maintindihan mo yung iyong kausap. Huwag kang makinig para isipin mo kung ano isasagot mo. Kasi mga iba ganun Lalong nagkakaroon ng problema. They listen, tapos sumahanap lang ng maitutugon, pang-kontra. Hindi talaga iniintindi yung isang taong nagsasalita. Siguro yon sapat na sa may iwan ko sa inyo sa umagang ito. Balik tayo uli dun sa prayer ni Kristo Jesus sa John chapter 17 sa verse 21. Ganito ang binigkas ni Kristo, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin. And look at the next statement. Upang ang mga tao sa daigdig, ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Revised Tagalog Popular Version, John 17 verse 31. Sa New King James Version, sa huling part dito, ganito ang pagka-translate ganito pagkasalin that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Yung pagkakaisa pala ng lahat ng mananampalataya, magre-result din sa world evangelization. Na sa pamamagitan nito, pagka tayo ay nakikita nagkakaisa, lahat ito, ang bunga nito yung buong mundo maniniwala na si Kristo o si Kristo Jesus
ang Mesyas, ang tagapagligtas at pag-asa ng sanlibutan. Where do we start? Sa mga sarili nating maliliit na relationship, pakikipag-ugnayan. Ako, I would rather start sa family. Magsimula tayo sa family natin na ito. Hindi ko na-discuss lahat ng mga bagay dito. Siguro ang gagawin ko na lang, ipopost natin sa Facebook para meron tayong magamit ng mga guidelines sa ating mga relationships. Pero gawin natin ito, lalo na ngayon, lalong pandemic, nagsasama-sama tayo. Sometimes pag nagsasama na matagal, nagkakaroon na ng friction Alalahanin natin ito. Magkaisa tayo. Maging isa tayo sa Panginoon una. Kasi pag naging isa ka sa Panginoon, lahat yan susunod na Lahat yan susunod na. Magagawa lang natin ito kung patuloy tayo nagpapasakop sa banal na Espiritu. At yung grace ng Panginoon na magsusustain sa atin. Hallelujah. Sana po nakuha nyo yung pinakatumbok o pinakakatas ng mensahe ngayong umaga o ngayong araw. God bless you all. Sugat mo, kagalingan ko, bawat patak ng dugo, pinatawad ako, ngunit paano na ngayon? Yumaong buhay mo, sino ang sasaklolo? Paano kung mga pangarap ko'y manatili ng bigo? Isa-isang bumuho, paano na ngayon? Yumaon buhay mo, sino ang sasaklolo? Ngunit ito ang sabi ng buhay na katotohanan. Ang katotohanan ay nabuhay ng muli. Buhay, buhay ang pag-asa ko, hindi nagtagumpay ang kamatayan sa'yo. Kukulong na muli ang bato sa buhay ko dahil buhay ang Kristo ko. Paano kung mga pangarap ko'y manatili ng bigo? Isa-isa gumuho, paano na ngayon? Yumaon buhay mo, sino ang sasaklolo? Ngunit ito ang sabi ng buhay na katotohanan. Ang katotohanan ay nabuhay ng muli. Buhay, buhay ang pag-asa ko, hindi nagtagumpay ang kamatayan sa'yo. Kukulong na muli ang bato sa buhay ko dahil buhay ang Kristo ko. Buhay, buhay ang pag-asa ko, hindi nagtagumpay ang kamatayan sa'yo. Kukulong na muli ang bato sa buhay
Sige po, tayong lahat ay paghanda na para sa ating Santa Cena. Handa natin lahat ng mga elements natin na gagamitin. At mag-gather tayo na isang family. At aking inaanyayahan o rine-request na isang head of the family tumulong sa akin o sumama sa akin na ganapin ito ng sabay-sabay. So kayo magli-lead sa inyong family or anyone na nakatatanda sa pamilya, pwede mag-lead. Para dito sa ating Santa Cena. Sige po, nakahanda na lahat. Babasahin natin ang ating teksto sa Unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 26 na akin pong gagamitin ay yung mabuting balita. Ito ang sinabi. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sige, break natin ang bread. Ngaw tayo ng tig-isang piraso. Sige po, sabay-sabay natin i-partake. Matapos paghapunan, dumampot din siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat. Hallelujah. Praise the Lord God Almighty. Praise the Lord on high. The train of His robe fills this temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King, and glory to the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Who is the Lord God Almighty? Who is the Lord on high? And let all the earth bow before Him and crown You Lord of all. Glory to the risen and glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open
the Son, glorious Son, and to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Oh, lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Sana po naalala ninyo lahat ng ating yung ating mga points natin doon sa mensahe ngayong umaga. No, ang title ay sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. At atin na lamang pong atin na lamang pagbulay-bulayan at pagnilayan yung teksto nating ito at i-apply natin sa ating personal life at sa ating buhay sa spiritual family. Purihin ng Diyos. Ngayon po ay May 2 at sa pagkakataong ito, anyayahan ko po lahat ng magbe-birthday ngayong May na tumayo. Kung nasaan kayo, o itaas ninyo ang inyong kamay, pati na yung mag-hold ng kanilang, magdadaos ang kanilang wedding anniversary. Kayo po ay inanyayahan ding maghawakan ng kamay, yung mga couples na ito, at ipapanalangin natin kayong lahat. Ako po, personally, nagpapasalamat kasi ngayong linggong ito, natapat talaga eh. Ngayong linggo ito, May 2, ito po ang 34th wedding anniversary namin ni Sister Cora. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat talagang tapat siya at sa pagdadaos namin ng aming anniversary dito namin i-celebrate sa spiritual community na ito, no, yung First Peacemakers Church of Cainta. Talagang isang blessing po sa aming dalawa. Ito at alam ko sa mga magdadaos din, blessing sa inyo ito lahat eh. So tayo ngayon ay tumayo at o kaya maghawakan ng kamay yung mag-aasawa, yung mga couples. Ano po? At tayo ay mananalangin. Abang makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo, nagpapasalamat sa kabutihan mo, pag-ibig mo, katapatan mo. Salamat po o Diyos sapagkat Ama, itong pagdaos ng anniversary at birthday, O Lord, ay isang buhay na patotoo ng iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat hindi mo kami pinabayaan itong nakaraang taon. Patuloy, Panginoon, na naging kalakasan ka namin. Lord, prinotektahan mo kami, Panginoon. Yung kalinga mo nagpatuloy, yung provision patuloy na dumating. Salamat po, O Diyos. Salamat din sa kagalingan na iyong binibigay. Dalangin ko, Panginoon, na yung mga pagdaos sa mga individual celebrations na ito, O Lord, maging makabuluhan, punong-puno ng kagalakan. Bagamat, O Lord, may mga restrictions ngayon. Lord, I pray, O Lord, na makapag-celebrate, Ama, na ikaw ay pinapasalamatan, tinataas ang banal mong ngalan, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan. O Lord God, itong taon na idadagdag mo sa bawat isa sa kanila, sa aking mga kapatiran, Lord, gawin mo pang punong-puno, O Lord God, punong-puno ng pagpapala at ng iyong kalakasan at kagalingan.
Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Hallelujah! Purihin ang Diyos. May na ang bilis. Ano po, mga kapatid? May na pala, no? Talagang tinatahak na natin yung 5th month ng taon, parang kadadating pa lang ng parang kararating pa lang ng 2021. Ang bilis po talaga, no? Dumating yung yung panahon, no? Ang bilis ng takbo ng panahon. Talagang nakakagulat din. Pero alam po natin na patuloy naman ang pangangalaga ng Panginoon sa atin at doon tayo nagpapasalamat. Sa ating prayers, isama po natin ang India. Iniisip natin, kala ng mga iba talagang napaka na ang worst na ng sitwasyon ng Pilipinas. Naku po, mas worst po sa India ngayon kasi ngayon yung mga bangkay sinusunog na sa daan wala nang hindi na makayanan ng krematorium sa mga binabawian ng buhay. Tapos sa mga hospital nila hindi na yung doktor na namimili kung sinong tatanggapin. Pagka talagang hindi siguradong mabubuhay, hindi na tinatanggap. Ganun po katindi. Talagang hirap na hirap sila ngayon. At isama natin po sa prayer na yon. Magpasalamat din tayo sa Panginoon kasi yung bansa natin, bagamat kasama sa pandemic na ito, alam naman natin na hindi nagkukulang ang Panginoon sa atin. So let's continue to pray for all of these things. Paalala lang po yung prayer natin every Friday at yung mga gawain sa ating Zoom meetings. Wag po natin kalimutan ito. Nagpo-post naman tayo sa Facebook at sa mga ministry ministry chat rooms sa mga bagay nito. So don't forget this. Lalong-lalo po ang panalangin. Ayun ang pinaka-effective natin magagawa ngayon dahil sa mga restrictions pero talaga namang effective ang prayer So wag po natin kakalimutan ito. Nagpapasalamat din ako sa patuloy na nagbibigay ng inyong suporta sa pamamagitan ng inyong offerings at tithes. Ang hirap pa naman magdala na mga tithes natin gusto natin mag-serve sa Lord pero gusto natin ibigay yung ating mga gifts pero may mga restrictions nahirapan tayo. Meron po tayong mga mechanism po para magawa na natin yan. Una sa ating bangko, tapos meron tayong mga umiikot na tumatanggap ng inyong mga tithes and offerings. Kung sakaling hindi kayo makapunta, kailangan nyo lamang pong tawagan ang pastoral team o inyong lingkod. Basta yung may mga telephone po dito sa ating pastoral team, tawagin ninyo. O si kapatid na Wally at Hazel, just send your request. Sabihin nyo kailangan kunin yung aming mga offering nandito sa bahay, then we'll do that for you. The Lord will continue to bless everyone. Alam ko pati na yung gusto magbigay pero walang kakayahang magbigay. God will bless you para po makapagbigay kayo sa Kanya. Kailangan lang naman yung puso, yung desire na gagawin ito. Sana po lahat ng mga rice subsidy natin natanggap na ng mga senior citizen natin. Yung mga iba kung meron man paki-inform na lang yung hindi pa natatanggap yung rice subsidy nila or rice support, Hindi subsidy pala, support sa ating mga senior citizens. Please inform us para malaman natin. Ay na lamang po, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon, patuloy tayong maging
maging daluyan ng kanyang pagpapala sa lahat ng mga nangangailangan. At just stay on course. Matatapos din ang pandemic na ito. Alam ko tayo makatatawid din sa episode na ito ng ating buhay. Purihin ang Diyos. Tayo po ngayon ay dumako sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa mensaheng aming nadinig ngayon tungkol sa pagkakaisa. Dalangin namin, O Diyos, na pairalin namin to sa bawat family, sa bawat Christian group, sa bawat relationships, sa bawat ministry, O Lord, ng aming iglesia at ng aming spiritual community. Maghari ka, Panginoon, upang, O Diyos, ito, O Diyos, ay manatili, mapagpatuloy na mapanatili, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na iiral hanggang sa pagbalik ni Kristo Jesus. Lord God, dinadalangin namin ang aming bansa. Pangalagaan mo, Panginoon, ang aming mga leaders, pati na yung aming mga health workers, mga frontliners, mga doktor, Panginoon, mga nurses, lahat ng mga health workers, Lord, continue to strengthen them and protect them. Yung mga may sakit, Ama, God, pagalingin mo sila, Ama. Kasi sinabi mo, ang iyong blessing ay para sa lahat. Continue to, Lord, shower your mercy upon them, upon all of us, O Lord, sa aming bansang ito. At yung bawat mga iglesia, Panginoon, tulungan mo na makapagpatuloy sa kanilang mandate, O Lord, na ikaw ay mapapurihan at maitaas sa lahat ng pagkakataon. Lord, we just want to give you praise and glory for all of these things. Maghari ka sa aming buhay at sa mga susunod na araw pa. Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang patuloy na magiging kalasag namin, O Diyos. Tago mo kami sa ilalim ng mga pakpak. Yung protection mo, Panginoon, manatili sa bawat isa. Thank you so much, O God. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Dadako tayo ngayon sa benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless you.